Siya lang ang tanging may karapatan para pag-alagaan tayo sa pagpunta ng pandemic umiiral sa atin ngayon. At pangalawa, yung natutunan ko ay sa buhay, bagamat ngayon hindi tayo mahirap tayong sa unang-una sa paglalabas, kinakailangan sumunod tayo sa batas upang makaiwas sa hindi tayo sa tayo magkasakit na COVID-19. Tama. Kaya para hindi tayo magkasakit, yun lang po ang tama. Kaya kailangan talagang paglabas mo, kinakain yung mask at shield sa kailangan matinding kailangan pa matinding panalangin sa Diyos na kumapit at mawala ng hindi wala ng pag-asa dahil hindi naman siya lang ang siya ang tanging makakatulong sa ating buhay sa ngayon. At nga po, walang iba kundi kinakailangan talagang tayo sa Kanya. At anong naranasan natin ngayon, sa Kanya natin itawag, idalangin. Amen. Upang tayo gabayan sa ating buhay pang araw-araw. Amen. Alright. Ilang ho. Sige po. Okay, next question ha. Ito may pangalawang tanong. Nako, dapat to sa mag-asawa no? Ito naman isang tanong. What do you think is one important thing your spouse is trying to tell you lately? Ano ba yung sa tingin ninyo isang bagay na tinuturo? No? Importanteng bagay na tinuturo sa atin ng ating asawa. Ay teka, may ano pala dito? May dalawa pala tayong biyudo rito, no? May dalawang biyudo. Yung isa naman si Binata, si Ralph Binata, no? No. Anyway, so isipin niyo na si God. Ito Romeo, si Kuya Romeo pumapasok. Kuya Romy. Teka, welcome natin si Kuya Romy, pumapasok. Teka, stop share ko muna, pumapasok si Kuya Romy. Welcome natin. Ayan na si Kuya Romy. Ayan na, Kuya Romy. Kuya Romy. Hello. Ay! Hello, Kuya Romy. Good evening po. Good evening. Good evening, Kuya Romy. Hello. Hello. Batiin niyo si Kuya Romy. Hello, Kuya Romy. Magandang gabi po, Kuya Romy. Si Glo, Ding, kumusta kayo? Mabuti naman, Kuya Romy. Mabuti po. Ang ganda naman, ang babata niyo pa. Ayos. Si Ben. Ben. Asan si Eli? Kumusta siya? Mabuti. Nasa itaas at nagluluto. Naghahanda ng Nagluluto? naghahanda ng hapunan. Nag-birthday dito sa amin Binigyan kami ng pansit tsaka puto. Wow! Sarap nun Pansit at saka puto. tuloy tayo. May lesson Wow. May topic tayo, Kuya Romy Pansit puto. may topic tayo I-mute ko muna lahat para tahimik kasi umuugong, umi-echo. Okay? Sige, so balik tayo doon sa sharing, yung share kanina para mag-lesson ako tuloy-tuloy. No? So dito sa lesson natin, ang tanong dito, what is what do you think is one important thing God is trying to tell you lately? No? Ano ba yung sa tingin nyo na gusto ni God na sabihin sa atin? Alright? Importante kasi yung kailangan, importante kasi na lalo na sa panahon ngayon, no? Lalo na sa panahon ngayon, dapat handa tayong makinig kung ano yung sinasabi ni God sa bawat isa sa atin, lalo na sa panahon ng pandemic. Ngayon, medyo
Iba ang sitwasyon po natin ngayon, no? Kaya ang i-share ko sa inyo is about listening. No? Listening, no? Yung pakikinig, kahalagahan ng pakikinig. Ano ang importansya nito at ano ang maidudulot nito na kabutihan sa atin. Okay? Sabi ho dito, listening is the most important communication skill. Okay? Listening daw ang pinaka-importanteng. Okay? Most important pagdating sa komunikasyon. Kasi kung salita tayo ng salita tapos hindi tayo nakikinig, ay wala tayong matututunan, hindi kayo magkakaintindihan. Okay? Sabi dito, we probably spend more time speaking. Di ba, mahilig tayo magsalita. But we forgot to improve our listening ability. No, sa mga eskwelahan, tinuturo public speaking, puro pagsasalita. Pero hindi tinuturo sa eskwelahan yung tamang paraan ng pakikinig. And ang pakikinig ay nangangailangan ng practice. At pag sinabing ikaw ay nakikinig, it requires attention. Dapat pag kami nagsasalita, dapat nandun tayo, meron tayong willingness na makinig. Kasi doon sa pakikinig, doon tayo matututo mga kapatid. Alright? Sabi nga ho, ang pakikinig ay magandang foundation to good communication. It promotes better understanding. Pagka nakikinig tayo, halimbawa may nagsasalita ka din, naku! Hindi kayo magkakaintindihan, sabay kayo nagsasalita, nagkakalituhan. Okay? Pag tayo ay mahusay makipag-usap, mas nagkakaintindihan. Pag may nagsasalita at may nakikinig, reduces conflict, nababawasan yung hindi pagkakaintindihan o yung pagkakaaway. Okay? At it enhances relationship. Pagka tayo ay nakikinig, nag-i-improve yung ating pagkakaibigan. Kasi nagkakaintindihan kayo, nagiging malapit ang inyong kalooban sa isa't isa. Alright? Sabi po sa aklat ng Proverbs, chapter 1, verse 5, pwede nyo isulat, Proverbs chapter 1, verse 5. Teka, mamit ko si Kuya Ben Cruz ha. Ayan. Sabi rito sa NIV version, let the wise listen and add to their learning. And let the discerning get guidance. Okay? Ang sabi rito, ulitin ko po, let the wise listen. Hayaang ang matalino ay makinig. Sapagkat sa pakikinig, sabi dito, it will add to their learning. Madadagdagan ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pakikinig. Okay? New Living Translation, let the wise listen to these proverbs and become even wiser. Tumatalino ang taong nakikinig. Okay? Pagka tayo nakikinig, nagkakaroon ka ng unawa, understanding. At pag ikaw ay nagkaroon ng understanding, ikaw ay nagkakaroon ng guidance o gabay. Di ba maganda yon? Pagka na may nag-a-advise, yun ay nagsisilbing gabay at nakakadagdag ng unawa sa atin. Okay? Sa Ecclesiastes chapter 5, verse 1, guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than offer the sacrifice of fools. Di ba? Who do not know that they do wrong. Kasi yung sacrifice nagiging kahangalan kung mali yung ginagawa. Bakit? Kasi they forgot to listen. Di ba? Listen rather than offer. Na makinig kaysa sa maghandog. Okay, when we go to the house of God, pag tayo po ay uma-attend sa Bible talk, tayo uma-attend sa devotional, tayo uma-attend sa Sunday service, we are entering the house of God para makinig. So, dapat nakikinig tayo lahat. Amen po ba tayo lahat doon?
Sige, asan ang thumbs up? Pwede ko ba makita yung thumbs up natin kung nakikinig po tayo? Asan ang thumbs up? Very good. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Yun, no? Sabi sa James chapter 1, verse 19. Sabi dito, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen. Mabilis tayong, pag may sinabi, kinig agad. Okay? Hanggat hindi ka pinagsasalita, huwag ka magsasalita. Kailangan makinig. Sabi ni James, slow to speak. Mabagal tayong magsalita. And slow to become angry. Okay? So, hindi pwedeng baligtad kasi yung iba, quick to be angry. Okay? Baligtad. So, dapat listen muna. Diba? Parang ano yan parang halimbawa, kunyari meron kang anak galing sa labas. Diba? Ano ba, pagagalitan mo ba kaagad? Siyempre, tatanungin mo muna, anak, saan ka ba galing? Diba? O kaya sa asawa, unang tatanungin mo, darling, kumain ka na ba? Diba? O kumusta? Ano nangyari sa iyo? Bakit ngayon ka lang umuwi? Then makinig ka muna. Hayaan mo muna yung paliwanag. Okay? Hindi yung ganun kaagad. Ay, hindi pwede. Kailangan quick to listen, slow sa pagsasalita, mabagal, at as a result, slow to become angry. Alright? Okay, next. In Proverbs chapter 12, verse 15, the way of a fool is right in his own eyes. Ang mga gawi ng mga hangal ay siya ang tama sa kanyang paningin. Pero a wise man listens to advice. Okay, ang hangal, walang pinapakinggan ng hangal. Ang hangal, akala niya siya lang ang tama. Pero ang taong matalino, nakikinig sa payo. Okay? Proverbs 18:13, English Standard Version. If one gives an answer before he listens, it is his folly and shame. Okay? Ang ibig sabihin ito, hindi pa man nagsasalita, sumasabat na. Nagsasalita yung speaker, nakikipagsabayan. Ang sabi dito, if one gives an answer before he listen, dapat kasi listen ka muna bago mag-answer. Yung iba, nangangatwiran na kaagad. Mga ganun, Ang sabi rito, it is his folly and shame. Yan ay kanyang kahihiyan. Shame at folly. Ibig sabihin ng folly, yan ay kanyang kahangalan. Alright? Sige, next po tayo. Next slide. Proverbs 2 verse 2. Making your ear attentive to wisdom. Attentive. No? Ibig sabihin, kailangan ko yan kasi gusto ko may bago akong matutunan ngayon. Dapat ganon. Making your ear, tenga, attentive. Dapat walang ibang ginagawa. Anything distraction, i-off muna natin. Alisin mo na. May radyo ka, may TV ka sa harapan mo. Patayin mo muna. Making your ear, diretso lang sa pakikinig. Maganda, pumasok ka sa kwarto para tahimik. Okay? And inclining your heart to understanding. Kasi mas maiintindihan mo yung aral tungkol kay God, di ba? Kapag ka attentive tayo sa ating pakikinig, no? Ibig sabihin ng attentive, full attention. Di ba? No distraction. Wala yung may kaharap ka, pero at the same time may kaharap ka pang iba, dalawa ang kaharap mo, o kaya may ginagawa ka, nagmamartilyo ka, o kaya halimbawa nagtatanim ka ng halaman, Lalo na siguro pag nagdadrive, mahirap yata yun. Okay? Anong isang araw, mga kapatid, aminin ko sa inyo, nahuli ako. Nahuli ako. 5,000 ang multa. Okay? Kasi may kausap habang nagdadrive.
Yan, okay? Proverbs 17:28. Even a fool who keeps silent is considered wise. Aba, kahit daw yung isang taong hangal, pero pagka pinangaralan o kaya kinausap, tahimik, nakikinig, nagiging wise siya. Yung tahimik, kahit na mangmang, sabihin natin, kahit mangmang pero hindi siya nakikipagsabayan, considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Sabi sa Haring Solomon. Pag nakasara ang kanyang bibig, kasi alam niya kung kailan siya magsasalita. Nakikinig muna siya, tiyempo muna siya, aalaminin muna niya kung ano yung sitwasyon bago siya magsasalita. Pagka ganyan, kahit na ikaw ay mangmang, sa harap ng Diyos, ikaw ay matalino. Di ba? Kumbaga sa pakikipag-away, nagpupunta ka sa barangay, bago mo ilabas yung bala mo, pakinggan mo muna yung kalaban. Di ba? Hindi ka makikipagsabaya para malaman mo kung ano yung bala niya. Parang ganun yun. So nagiging matalino ka kasi parang strategy yan eh. Di ba? Bago ka magsalita, baka mamaya mali pala yung sinabi mo, di napahiya ka, di ba? Di ba? So yun po yun. Yun ang sinasabi dito sa Book of Proverbs. Okay? We learn best by listening. Kapag tayo po ay nakikinig, ay nako, mas marami tayong natututunan pag tayo ay nakikinig. Kaya, listen well means learning well. Okay? Pag tayo po ay nakinig, tayo ay natututo, mga kapatid. Alright? Tanong, in what way do you need to listen better? Diba? Paanong paraan ikaw ay magiging mahusay na nakikinig? Kasi hindi lahat na nakikinig, nakakaintindi, nagkakaunawa eh. Di ba? Sa paanong paraan? So, aalisin mo yung anything na wawala ng umaagaw ng atensyon mo. Di ba? Kaya kanina, appreciate ko si Ralph. Bro, anong oras ka pwede? Bro, pwede ako sa ganitong oras. Amen. No? So kailangan siguro dapat yung schedule natin nagtutugma. And salamat sa inyo lahat na alam ko may mga ginagawa kayo pero pinilit nyo po na tayo kahit sa pamamagitan nito nakakapag-usap po tayo. Alright? And last question, what is one thing you want to express? No, ito naman kung meron kang gusto sabihin at gusto mo na kami naman ang makinig sa iyo. Ayan, okay? Meron ka ba sa loobin mo, na sa tingin mo, gusto mong i-pour out, gusto mong ilabas? At nandito kang bawat isa para makinig naman para sa iyo. Alright? So ito po yung aral natin ngayon tungkol sa buti, no, kabutihan ng tamang pakikinig. Alright? So today sana po ay tayo ay nag-benefit, nakinabang tayo sa ating paksa. At sana po na-encourage tayo ni God, no? Yung halaga po ng pakikinig, no? Lalo na sa mag-asawa, si Tita Glo, saka si Kuya Ding, no? Si Kuya Ding dapat nakikinig siya sa payo ni Tita Glo, no? At ganoon din si Tita Glo. Pagka naman si Kuya Ding naman may sinasabi, vice versa, dapat ganoon din. Nandun yung willingness natin na makinig sa bawat isa. Alright? Amen? Okay, sige. So maraming salamat and to God be the glory po. Okay? Sige, so sharing time tayo. Taas ang kamay. Sino yung gustong mag-share muna? Sino yung taas ang kamay? Sino? Si Kuya Epi. Yan. Sige, si Kuya Epi. Pag-share natin ha. Teka. I-anot ko ha. Yan. Ay, teka. Wala. Kuya Epi, sandali na. I-unmute kita, Kuya Epi. Teka. Ay, teka, nawala ka eh. Yun, ayan na. O, Kuya Epi, salita ka na. Si-share ko lang yung, ano ba yun? What is one thing you have been learning lately during this time of pandemic? Yung, ano lang, yung... Ang tanong ko po, ganito, ibahin natin tanong ha. Kasi iba yung tanong sa simula eh. Ang tanong ngayon,
Opo, ito ang tanong. Ang tanong ho, ano yung natutunan yung leksyon ngayon na importante ang pakikinig? Dahil sa Yun. pakikinig, meron tayong unawa, di ba? So Opo. ano sa tingin nyo? Yung ba'y importante? Oo, importante yun. Okay, para sige po. sa akin. Bakit? Okay po, bakit? Kahit ako walang asawa, nagagamit ko rin dito sa bahay, sa mga anak ko, kahit na sa halip ako ang pinapagalitan, pupunta sa palengke, nagagalit, ayaw papuntahin. Delikado ngayon, yun dahil bawal ang senior, bawal talaga yun. siyempre, wala namang mautusan, maaga pa lang, bibili ako ng kung ano mabili. Pandesal, tulog pa sila eh. Nagagalit yung mga anak ko. Oh. Pero nakikinig naman ako pero ginagamit ko yung pasensya. Saka yung obedience sa batas, bawal na hindi magmask pag lumabas. Kasi by batas, bawal lumabas. Kailangan mag-comply muna. Sundin din natin. Bawal din yung walang quarantine pass. Kaya minsan, hindi ako pupunta ng palengke dahil ang palengke namin, Miyerkules, Huwebes, Sabado. Ibang araw, ngayon, medyo maluwag na ngayon. Kahit papaano, nakapagpunta ako kapag kuha ng pensyon, ATM, kahit na hindi araw ng paglabas kasi hindi na mahigpit. Kaya lang. Pero kita mo na Kuya Epi, huwag nyo na ikwento yun. Ano yung natutunan nyo sa Bible? Okay? Kasi mahaba yung kwento ng palengke, mahaba masyado yan. Ang pag-usapan natin yung halaga ng pakikinig. Sa salita ng Diyos na ayan. Kung ano yung matuto tayo magpasensya sa mga nangyayari ngayon na huhupa din yung mga pagtitiis natin sa pandemic. Basta hindi lang tayo nawawala ng pag-asa, maniwala lang tayo sa Diyos na mayroong gumagabay sa atin. Hindi tayo pababayaan. Yung mga sa bahay, natural lang yun dahil sa stress. Kasagutan kami ng mga anak ko, ganyan. Pero okay lang, natuto naman ako magpasensya dahil mahal ko yung mga anak ko. Kahit na pinapagalitan nila ako. At least, nakikinig din ako dahil huwag ka na lumabas dahil para hindi ka magka-COVID. Ayun, salamat sa Diyos at saka sa kapatiran na lagi kayo nagpalaala. Nga lang, halos 2 linggo, wala akong nasira yung cellphone. Wala akong contact, hindi ako Pero salamat at naayos. Sabi ko sana ko, ayusin mo. Yun, nakakunik na ako sa inyo. Yun lang bro, basta Alright. lang tayo mawala ng pag-asa, tiwala lang sa Panginoon. Yung ating faith, hindi naglalaho. Nandito pa rin sa isip at sa puso natin ang pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Lalo na kay Jesus Christ. Okay, amen. Palakpo tayo kay Kuya Epi. Palakpo tayo. Woo! Thank you, bro. Sino yung susunod na gusto mag-share? Nagtaas ng kamay si Kuya Romy kanina eh. Kuya Romy, gusto niyo mag-share o kumakaway kayo? Ay, teka nawala si Kuya Romy. Yan. Okay po. Okay. Yan, Kuya Romy. Ang masasabi ko doon sa mga verses na binasa natin tungkol sa listening wisely is better than sasapat-sabat ka. Tama! Mas marami kang mas maganda yung makinig ka muna, tsaka ka magsalita para alam mo kung saan ka lumugar. Yun! At tama yung sinasagat mo. Tama! Kaya
nag-i-interrupt ka sa nagsasalita, kung ang gusto mo, pakinggan mo na yung sasabihin mo, mali yun. Hmm. Makinig ka muna para alam mo kung ano yung sasagutin mo. Tama. Para hindi ka mawala sa linya. Tama, Kaya tama. ang masasabi ko lang diyan, maganda yung natutunan natin sa Biblia na makinig ka muna bago ka sumagot. Para alam mo kung saan ka lumugar, alam mo kung ano yung sasagutin mo, alam mo, mas marami ka pang malalaman, matututuhan. Yun lang. Tama. Yun! Nako, palakpak Yeah. tayo! Napakaganda! Napakaganda na sinabi ni Kuya Romy! Yan, ang saya ko ah. Simple Tama lang po. yan. Simple Di ba? lang. Di ba merong kasabihan Okay. nga yung mga, di ba, ang mga matatanda may kasabihan na, di ba, yung Oo. bata sumagot, di ba, sasabihin natin, huwag kang sasabat Oo. pag hindi ka Oo, tinatanong. tama yun. Oo. Kasi gusto natin, minsan pag pinapangaralan natin sila, di ba, gusto natin Oo. tuloy-tuloy tayo. Well, yun. Ayaw natin Tama ini-interrupt. yung disiplina ron para matuto yung mga bata sa atin. Kaya ginagawa natin yon. Tama. May kasamang disiplina. Tama. Very Para good. alam nila, hindi yung iba como nakapag-aaral ng matagal, ibig sabihin mas marami siyang nalalaman, yung bira siya ng bira. Oo. Hindi tama yun. Kailangan makinig ka, matuto siyang makinig muna para alam niya kung saan siya lulugar, Tama. kung ano yung isasagot niya, kung paano siya makikiharap ng maayos sa mga kaharap niya. So dapat may humility. Yun lang. Dapat po may humility, Oo. Kuya Romy, no? Oo, may humility, hindi yung Siga. matapang na Oo. nakikipag-away na kung ano-ano. Lalala ang sitwasyon. Lalala ang sitwasyon Kailangan pagka ganun. May kasamang pagpapakumbaba, pagpapaliwanag, ganon. Tama po. Okay, Tama. ganun Very lang. good. Okay, thank you, Kuya Romy, ha? Okay, salamat. Okay, Ha? welcome, Ganda. welcome. Okay, si Kuya Ben, nagtaas ng kamay. Yeah, Kuya Ben. Kuya Ben B. Maganda yung ni Kuya Romy. Pero ang sa akin bro, halos ganun din yung kay Kuya Romy na dapat bago tayo magsalita, makinig muna tayo. Napaka-importante yung pakikinig eh. Yung listening. Pero alam mo ang pakikinig kasi, mayroong nakikinig na basta lang nakikinig. Maraming nangyayari yan. Nakikinig, pero hanggang sa pakikinig lang. Ngayon ipapasok ko yung huling question. Yung huling doon na kung ano yung saloobin ko, no? Ngayong pandemic, kung ano yung saloobin natin na dapat kong sabihin na dapat kayong makinig. Okay. Ha? Kaya para mahaba yata yan. Ganito yung bro. Sige. Ang pakikinig kasi hindi lang basta pakikinig. Dahil kung makikinig ka lang na makikinig, walang mangyayari rin. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Yung saloobin ko ganito. Kung halimbawa, pag may sinasabi sa atin, makinig tayo ng maigi. Ang pakikinig, dapat intindihin natin ng maigi. Tama. At pag naintindihan mo, yung narinig mo, dapat mayroong pagsunod. Mayroong pagsunod. Dahil kung makinig ka na lang, tapos wala namang pagsunod, wala rin. Hanggang presumption lang na nakikinig. Pero walang may nangyayari. Kaya nga sabi sa panahon ngayon, sa panahon natin ngayon na pandemic, kung ano yung naririnig natin sa simbahan, kung ano yung sinasabi sa atin na pinapakinggan natin, dapat mayroon tayong tugon, mayroon tayong positive na response. Amen. Mag-response tayo mga kapatid, brothers. Ganun. Dahil kung hanggang
Oo nga, may attendance tayo. Hmm. Ha? Nandun yung presence natin, attendance, nakikinig tayo. Eh, hindi naman natin ginagawa kung ano yung naririnig natin. Hmm. Eh, nasaan ang logic doon? Nasaan ngayon ang purpose ng pakikinig mo? Kaya napaka-importante, lalo na ngayon sa panahon ngayon, pandemic. Dahil ang temptation, ang tukso, napakalakas, napakalapit para sa atin sa panahon ngayon. Kaya nandun lagi ang pagsunod natin kung ano yung naririnig natin sa simbahan, dapat sumunod tayo. Amen. Ganun yung akin, bro. Yan ang saloobin ko. Amen, bro. Dapat nating pakinggan at gawin Opo. natin. Tama. Yun, no? So, yun. Maraming salamat, Kuya Ben, ha? Alam nyo, napaka-importante sinabi ni Kuya Ben. Ang listening, ano pa lang to, parang first step. Di ba, Kuya Ben? Oo. Listening, parang ano sabi sa Bible, alam mo, parang kang humarap sa salamin. Nagsuklay ka, pag talikod mo, nakalimutan mo na kung ano itsura mo. So, dapat, ang listening, first step, yun ay papunta sa obedience. Pagsunod. Sunod. Oo, tama. Oo, ha? Oh, pero siyempre, actually, medyo, ano yun meron tayong separate topic para doon. Pero importante, yung pakikinig na without interruption. Ha? Pakikinig without interruption na dahil sa pakikinig, nandoon ang understanding, nandoon ang guidance. Sabi ng Proverbs. Alright? O, salamat Kuya Ben, ha? Salamat. Palakpak tayo kay Kuya Ben. Okay. Sinong gusto mag-share? Sino next? Si Kuya Ding. Kuya Ding, nagtaas ka ba ng kamay? Ito, si Ralph. Ayan, Ralph, bro. Felix and Luz ang pangalan mo kasi. Nakalagay. Good evening mga bro. No? Thank you bro sa shinare mo sa amin sa gabing ito. No? Na ko lang yung sa listening na mo bro. Napaka-importante talagang dapat tayong makinig. Tama nga yung mga sinabi din nila ng mga nauna. No? Yung sa pakikinig kasi talaga yung sinasabi, doon talaga magkakaroon ng magandang communication ng bawat isa. So, sa sitwasyon naman natin ngayon, may papasok ko lang siguro sa listening. Maraming bagay sigurong gustong iparinig sa atin ng Panginoon sa nangyayari sa sitwasyon natin. So, magagawa lang siguro natin to, no? Sa pakikinig, tama nga yung sinabi mo bro, no? Tanggalin natin lahat muna ng distraction, sa harapan natin kung ano, dapat focus tayo sa nagsasalita, sa mga leader ng simbahan natin. At kung tayo lang din naman na mag-isa, pwede rin naman natin mapakinggan yan siguro. Walang imposible nga pagdating sa Panginoon. Lalo na sa quiet time natin, bro. Amen, bro. bro. Ang Holy Spirit, laging kumikilos yan, bro. Naandyan talaga yan sa atin. Yun lang, bro. Amen, bro. Focus tayo sa pakikinig. Tama. Yung, alam mo, tama, bro. Alam mo, ang mahusay na communicator ay dapat very good listener. Actually, ikaw bro, nasa business ka ngayon. Para maging successful ang business mo, pag may customer ka, di ba, nagrereklamo, huwag mong sabayan, hayaan mo muna siyang pakinggan. Listen muna. Di ba? Listen muna sa problem. Di ba? Kasi mas makakapagbigay ka ng accurate solution. Di ba? Sa personal na buhay, kahit sa asawa, di ba? Kailangan pag may hinaing siya, pakinggan muna natin, hayaan mo muna siya ilabas. Ha? Tapos saka tayo mag-explain ng mahinahon. Slow to speak. Kasi pag mabagal tayo mag-explain, yung tension, napapababa natin, nakapapakalma natin ang sitwasyon. Diba? Pag mabagal ka magsalita, kalmado, yun ibig sabihin nun kalmado ang sitwasyon, kakalma din siya. At mas magkakaintindihan kayong dalawa ng kausap mo. Amen? Alright, salamat Kuya Felix and Tita Luz, salamat. yung kasi nakalagay. Okay. Sige, pakinggan naman na para pa tayo kay Ralph. Woo! Yan Sige, so sino naman? Susunod na mag-share.
Kuya Bench. Kuya Bench, mag-share ka naman, Kuya Bench. Teka, parang nawala si Kuya Bench, ah. Hindi na siya gumagalaw. O, ikaw na muna, Kuya Ding. Hindi na gumagalaw si Kuya Bench. Parang, nanigas eh. Kaya, teka lang, ha. Teka, Kuya Ding, ha. Teka, nawala si Kuya, Teka, Kuya Ding, pindutin mo nga dyan yung unmute. Yun, ayan. O, ikaw na, Kuya Ding. Kayo, mag-share kayong dalawa, ha. Ang natutunan ko doon sa mensahe, kinakailangan pakinggan mo munang mabuti ang sasabihin ng kausap mo para magkaintindihan kayo mabuti. Huwag ka munang hintayin mo muna siya matapos. Tulad nga ng sinabi ni Kuya Ben, munang matapos bago ka magsalita. Para nga magkaintindihan kayo at yung boses, kinakailangan yung boses. Kinakailangan may hinahon lang pananlit. At para magkaintindihan kayo. Tama. At kailangan din po isa din pa ang kinakailangan pag nakinig ka, kinakailangan hindi lang pakikinig, kundi gawin mo rin yung napakinggan mo. Lalo-lalo na sa salita ng ating Panginoon. Ang kinakailangan, nagbabasa ka, kinakailangan gawin mo rin, hindi lang yung magbabasa ka at magkikinig ng pananalita ng kapwa mo, kinakailangan isang kasamang gawa para magandang Tama. resulta. Amen. Alam mo, Kuya Ding, ang tema, ang topic natin, pakikinig. Ito ay naku, sa mag-asawa, naku, gamit na gamit ito. Kasi lalo na tayo, ikaw Kuya Ding, pag hindi ka nakinig kay Tita Glo. May bato ko. Nako, daig mo pa yung gera sa China. Yeah? Daig mo pa. Tanungin mo pa si Kuya Ben Barutilla. Dapat nakikinig sa asawa yan. Pag hindi, naku, patay ka. Yung kape mo may dabog. May dabog. Tama yun. Wag nagsasalita si Tita Glo. Wag mong sasabayan. Hayaan mo siya. And then, magpaliwanag ka ng dahan-dahan, maayos. Di ba? Wag mong sasabayan. Ay, nako, magkakaproblema kayo pagka ganon. Okay? So, tama yung sinabi ni Kuya Ding. Palakpak tayo kay Kuya Ding. Woo! Yan. O si Tita Glo. Tita Glo, ano po masishare niyo? Masishare ko, kasi paano pag hindi makinig sa'yo? Gusto yung kanya ang... Aba, hindi nakikinig. Hindi ngayon. hindi nakikinig. Yung natutunan nyo ngayon, yung natutunan nyo ngayon sa sharing natin, sa lesson natin, balik mo sa kanya. Sabi mo sa kanya. Yan nga yung magandang topic nagustuhan ko nga Kaya very good. Lagi ko siyang kinakalabit Tama. Mukhang masakit yung tagiliran niya. Mukhang panay ang siko nyo ha? Kuya Ding, magigisa ka ngayon, hindi oras. Kuya Ben, ano to? Kulang na lang na sibuyas at kamatis, magigisa to So, dapat ang mga asawa natin, pinapakinggan. Kuya Epi, nako po, hindi pinakikinggan ang payo ng anak. Sinabi ng wag lumabas, abay natutulog, tumakas. Yan ang klase ng hindi nakikinig sa payo. Diba? Sa batas. Diba? Bago lumabas, dapat mag-comply. Sabi ni Kim Chu. Para payagan ka. Tama. Diba? Ayusin mo muna para payagan ka lumabas. Diba? So, Tita Glo, masaya po ba kayo sa topic natin? Oo nga, sabi ko nga, tama-tama yung topic
Oh, yung ating paksa. So, dapat, Nasusunod ako sa tagiliran eh. kaya nga, kaya ikaw, Kuya Ding, ha? Kailangan importante magaling magsalita. Pero dapat mas magaling tayong makinig. Ah, Ha? Pag nagsasalita, no interrupt, patapusin mo siya. Tahimik ka lang. Yun ang sinabi po sa Proverbs. Hayaan mo ilabas niya. And then, sasabihin mo sa darling mo, o darling, okay ka na ba? O, i-explain ko naman, bakit ako ginabi? Kasi naplatan ako. Tapos, naubusan ako ng gasolina. Ha? Tapos, nagtulak ako. Di ba? Kailangan maganda ang paliwanag. Hindi nagpapalusot ha, hindi nagpapalusot. Matino. Dapat ganon. Okay? Para naiiwasan ang gulo, pagtahimik, kalmado, masaya ang buhay. Walang stress. Pag walang stress, nagkakaroon ng pagmamahalan. So doon ngayon, doon si God nagwo-work pag peaceful. Pero pag ang mag-asawa, away ng away, naririnig ng mga bata, nararamdaman ng mga bata, paano sila magkaka-interest mag-study ng Bible? Sabi na, yung tatay nanay ko nga, away ng away. Diba? Kasi, hindi naman kami nag-aaway. hindi naman. Oh, very good. Okay? Pero syempre, may effect yun para sa ibang. So ito yung magagamit natin bilang mag-asawa. Diba? Meron kang business partner, meron kang kapitbahay. Kapitbahay mo, ganun din. May puno ka naman nahulog yung dahon sa kabila. Dak. O aso mo, kahol ng kahol, naiingayan. Dak. Sinabayan mo ngayon. Naku po, gulo. Away na, opo. So, itong scripture natin, applicable po ito para sa lahat. Sa lahat ng ito yun, applicable. Amen? Lalo sa akin, applicable ho talaga. Very good. Sa atin lahat yan, sa akin din. Nakikinig din ako sa asawa ko lagi. Yan. So, maiiwas tayong mapahamak. Tama? Pag tayo napahamak, ay mas nadagdagan ng sakit sa ulo, mas nagkaroon tayo ng problemang malaki. Amen. Mapapahamak tayo. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Alright. Sige, so i-end natin sa maraming salamat Kuya Ding at Tita Glo, palakpak tayo. Yan. O Kuya Ben, bro, i-end mo na sa prayer, bro. Wala si Kuya Ben Cruz nawala eh. Pero recorded ito yung video, ipapadala ko na lang sa kanila para pwede nilang mapakinggan. Okay? Kuya Ben, paki-end sa prayer. May audio na ako, bro. Meron na. Okay. Sige, manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin itong daytime meeting namin na ginawa ng aming leader na si Marco Mundial. Maraming salamat po, God, at sa pagkakataong ito, sa ganitong paraan, nagkakaroon kami ng kalakasan ng aming pananampalataya at lalong bumibigkis ang aming pagkakaisa sa kapatiran, Panginoon, sa aming simbahan. Tulungan mo po ang kapatiran, God, na ang lisong ito, ang pakikinig ay maisabuhay namin, God. May bahagi rin po namin sa aming kapwa, kapatid, sa simbahan, God, maging sa aming mga kamag-anak o sino man ang aming mga kausap, God. Maging mahinahon kami sa pakikinig. Makikinig muna, God, dahil lang ang bunga ng pakikinig ay kapanatagan ng kalooban, God, na hindi madaling nagagalit, God. Maraming salamat po, God, sa leksyon na ibinigay ng aming leader na si Matt. Ginamit mo po siya, God. At tulungan mo po kami, God, na ang bawat isa, God, nandoon lagi ang pagsunod namin sa payo ng aming pamahalaan, payo ng aming mga leaders ng aming simbahan, God, na maging masunurin kami, maging maingat kami sa aming pamumuhay upang maiwasan po itong salot na ito, itong COVID. Yes, Father. Maraming salamat po, God. At patnubayan niyo po, God, ang
Bible study mamaya. God. Yes, Father. Opo. Maraming salamat po. At ang lahat na ito dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. All right. Oh, no, hindi na gumalaw si Kuya Ben, ah. Ben Cruz, oh. Oh, anyway, bigyan natin siya ng kopya mamaya, ha? All right. So, sinong sasama po sa study mamaya? Sinong gusto? Ikaw, Kuya Ben. Sama ka. Ako? 7:30, bro. O sige bro. Si Kuya Ding. O, ikaw, Kuya Ding. Sama ka mamaya. Ha? Okay, thumbs up. Para kahit na kahit na parang sit-in lang tayo, bro. Oh, kahit sit-in lang. Oh, sila naman yan. At least may senior lang na at least medyo nakita na yung mukha natin. Oo, na ma-familiarize natin yung... Familiarize lang, oh. Oo. Oh. O, ikaw, Ral, kung may energy ka pa. Ikaw, Ral, kung may energy ka pa, di-join ka kung gusto mo. Oh, kung i-ano nila, bro, allow nila na dahil sila nga ang Pwede naman yun eh. Oh, wala naman limit kahit sino yun eh. Kuya Romy, okay ba kayo mamaya? Gusto nyo? Word of God study kasi yun eh. At least para makita nung mag-asawa na... Hindi, actually, men lang hiwalay. Hiwalay ang study. Lalaki. Lalaki lang. Lalaki lang muna, bro. Oh, yung sister sa ibang schedule, sa ibang araw. Para makita niya na medyo may mga... Oh, may mga senior represented. Maraming senior na, makakasama niyo. Oo, ha? Alright, o sige, so bye-bye po. Bye-bye, ingat po kayo, ha? Bro. Ano yan, bro? Zoom din? Zoom din. Oo. May may binigay ng Wala pang link, ginagawa pa lang ni Paulo. Okay. Bro, sige. ha? O, para may pahinga tayo ng konti isang oras, ha? Alright, ingat po kayo. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Yan. Okay.